Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Mayumi. Taong 1987. Probinsya ng Abra. Sa isang liblib na sityo, makikitang naglalaro ang isang magandang dalagita. Ang kutis nito ay may hahalintulad sa kulay ng labanos. Ubod ng puti at kung tawagin ng iba ay anak araw. Sa kabila ng kulay ng balat, mapapansin ang taglay nitong ganda. Maamo ang muka at tila may mata ng isang manika. Katulad ng kanyang balat ay maputi din ang hibla ng mga buhok ng batang babae. Sa kabila ng anyo ni Mayumi ay mahal na mahal ito ng inang si Maribel. "Oh Mayumi, huwag kang masyadong maglaro dyan sa kakahuyan ha. Dumidilim na." Sigaw ng ina sa anak, na ngayon ay pumipitas pa ng iba't ibang uri ng bulaklak sa kanilang hardin. "Saglit lang po ito, Nay. Gusto po kasi ni Rafael yung mga bulaklak nyo." Tugon ni Mayumi, habang hawak ang bungkos ng bulaklak. Napangiti na lamang si Maribel sa narinig na sagot ng anak. Ang mga bulaklak na yun pala ay para kay Rafael, ang kakambal ni Mayumi. Hindi nalihim sa mga taga-sityo ang pagkakaroon ng kambal na anak ni Maribel. 23 taong gulang pa lamang noon ang dalaga nang makilala ang tatay ng kambal na si Rafael. Ito ay isang abyan. Isang uri ng engkanto na gumagabay sa mga mabubuting tao. Ang mga abyan ay may napakabuting kutis. Ang buhok ng mga ito ay kulay puti o ginintuan. Hindi sila tumatanda at nahihinto ang anyo sa pagiging binata at dalaga. Sinasabing kapag nagkagusto ang isang lalaking abyan sa isang mortal, dadalawin at liligawan ito sa panaginip ang napupusuan. Ayon din sa mga sabi-sabi, maaari ding mabuntis ang babaeng mortal at magkaroon ng kambal na anak. Ngunit ang isa ay mortal, habang ang isa naman ay engkanto. Ito ang eksaktong sinapit ni Maribel sa kamay ni Rafael. Masugid na niligawan ng lalaking engkanto ang dalaga. Tuwing sasapit ang gabi, palagi itong nakaabang. Hinihintay na makatulog ang babae upang madalaw na ito sa panaginip. Hindi nagtagal. Nagbunga ang gabi-gabing panliligaw ni Rafael. Nagdalang tao na si Maribel. Maaring mabuntis ang babaeng mortal ng isang abyan kahit na ang interaksyon nila tanging sa panaginip lamang. Napag-alaman ito ni Lolo Nestor o Kanestor kung tawagin sa kanilang sityo. Kilala ang matanda bilang albularyo at tumutulong sa mga kabayan nilang madalas ay nagagalaw ng mga elemento. Kaya naman nang malaman ito na nabuntis ang apong si Maribel ng engkanto, mariin itong tinutulan ang relasyon ng dalawa. Sa kabila ng pananakot na ginawa ni Kanestor kay Rafael, nanindigan ito na pananagutan niya ang magiging anak nila ni Maribel. Kahit nalabag ito sa batas na meron sa pagitan ng mga tao at elemento. Wala nang nagawa pa si Kanestor. Mukha namang may isang salita si Rafael at hindi nga nito pinabayaan si Maribel. "Maribel,
Napakaswerte mo at biniyayaan ka ng mababait na anak. Wika ni Kanestor habang pinagmamasdan si Mayumi na binibilang ang mga pinitas na mga bulaklak. Kung hindi po dumating si Rafael sa buhay ko, hindi po ako magkakaroon ng Mayumi at Rafael ngayon. Wika ni Maribel. Bumaling ng tingin si Maribel kay Kanestor bago muling nagsalita. Kaya nga po nagpapasalamat po ako sa inyo dahil hinayaan niyo po kami ni Rafael. Matagal ng panahon yun, Maribel. Kung ano man ang naging pasya ko noon, hindi ko pinagsisisihan dahil mukhang hindi naman ako nagkamali na magtiwala kay Rafael. Simula ng mangako siya sa akin, hindi na ako nakaengkwentro ng mga suwail na elemento. Nabawasan ang pumupunta sa akin upang magpagamot. Kawala ng tingin ng iba sa naging sitwasyon ko. Pero malaking bagay yun para sa akin. Tumatanda na ako kaya naman gusto ko na rin sanang magpahinga at maglaan ng oras para sa mga apo ko sa tuhod. Wika ni Kanestor. Nakatanaw ito sa malayo. Inaalala ang nakaraan. Ay siya nga po pala, Lolo. 10 taon na rin po pala ang lumipas mula nang tumigil kayo sa pagiging albularyo nyo. Tama naman po yun. Mas pagtuunan nyo na lamang po ang sakit nyong diabetes para gumaling na kayo. Wika ni Maribel. Naupo si Kanestor sa mahabang upuan na gawa sa pinutol na puno ng akasya. Saglit itong tumingin kay Mayumi na tila may kinakausap sa hangin. Kahit wala naman itong kaharap na ibang tao. Hindi naman naalarma si Kanestor dahil normal naman yon. Kausap ni Mayumi ang kakambal niyang si Rafael. Sa mata ng normal na tao, magmumukhang baliw ang kanyang apo. Ngunit para sa katulad ni Kanestor na may kakayahang makita ang mga elemento, malaya niyang nakikita ang magandang pagsasama ng mga apo niyang si Mayumi at Rafael. Maya-maya pa, isang sigaw ang narinig nila mula sa labas ng bakuran. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Maribel at sinilip ang tumatawag mula sa labas. Bumungad sa kanya ang kaibigang si Mirna na may hawak pang sandok sa kanang kamay nito. "Oh Mirna, ano't naparito ka? May hawak ka pang sandok. Iniwan mo pa yata yung niluluto mo." Wika ni Maribel. Maribel, nandyan ba si Kanestor? Yung anak ni Sally na si Peter? Sinasapian ng itim na engkanto. Tugon ni Mirna. Kumunot naman ang noo ni Maribel. Ha? Paano sinasapian? Nangingisay daw tapos biglang nagsalita na siya yung itim na engkantong nagambala ni Peter. Naisip kong pumunta rito sa inyo dahil alam ko dating albularyo si Kanestor. Wika ni Mirna. Biglang sumulpot si Kanestor sa gilid ni Maribel. Pasensya na, Mirna, pero hindi na ako nanggagamot. Hindi na kaya ng katawan ko. Tugon ni Kanestor. Oo nga, Mirna. Matagal nang hindi nanggagamot ang lolo. Wika naman ni Maribel. Habang nagkukumpulan, hindi nila napansin na nakikinig pala sa kanilang pinag-uusapan ang kambal. Isang ideya ang binulong ni Rafael kay Mayumi. Dahilan para sumabat ito sa usapan ng matatanda. Nay, puntahan po natin si Peter. Tulungan po natin siya.
Wika ni Mayumi. Yumuko si Maribel upang hawakan ang balikat ng anak. Anak, hindi na manggagamot ang lolo nyo. Kaya hindi na natin matutulungan si Peter. Wika ni Maribel sa anak. Pero Nay, kawawa naman po si Peter. Tsaka alam naman po namin ni Rafael na hindi na kaya ni lolong manggamot. Kaya kami na lang po ang tutulong kay Peter. Wika ni Mayumi. Napabuka na lamang ang bibig nila Maribel at Mirna sa narinig mula sa anak. Binigyan ng makahulugang tingin ni Canestor si Maribel. Sa puntong yon, alam ng matanda na darating ang oras na lalabas ang taglay na kakayahan ng mga apo. Kaya naman tumango siya kay Maribel upang bigyan ng pahintulot ang kambal sa gustong gawin. Sige Maribel, umayo na kayo ni Mirna. Susunod ako. Dalhin mo si Mayumi at Rafael para matignan ang kalagayan ng bata. Wika ni Canestor. Tumingin ang matanda kay Rafael na pirming nakadikit sa kakambal. Iisa lamang ang muka ni Mayumi at Rafael. Ang kaibahan nga lang ng dalawa, anyong engkanto si Rafael. Matulis na parang dahon ang tenga. May maputlang kutis at ginunto ang buhok tulad ng amang si Rafael. Hindi ito nakikita ng mata ng normal na tao at walang pisikal na katawan sa mundo ng mga mortal. Sabay na pinanganak si Mayumi at Rafael ngunit sa magkaibang mundo. Ang isa ay sa mundo ng mga tao, habang ang isa naman ay sa mundo ng mga engkanto sa ibayo. Ngunit magkaiba man sa maraming aspeto ang kambal. Hindi nagkakalayo ang mga layunin nila sa buhay. Katulad na lamang ng pagtulong sa kaibigan nilang si Peter. Lumayas kayo dito. Akin ang katawan ng batang ito. Sigaw ni Peter nang makita ang kambal na pumasok ng tahanan. Nang mga oras na yon, hindi ang kilala nilang si Peter ang kumokontrol sa katawan nito, kung hindi ang itim na engkantong sinasabi ni Mirna kanina. Humakbang si Mayumi papalapit kay Peter na ngayon. Nakagapos na sa magkabilang haligi ng kama na gawa sa kawayan. Lalong nagwala si Peter nang tuluyang makalapit si Mayumi sa kanya. Sa likod nito, naroon si Rafael na nakagabay sa kakambal niya. Kambal, nakikita ko ng malinaw. Itim na engkanto nga ang sumanib kay Peter. Wika ni Rafael. Anong gagawin natin, kambal? Kailangan natin siyang mapaalis sa katawan ni Peter. Tugon ni Mayumi. O sige, ako ang bahala. Sundin mo lang ang mga sasabihin ko sa'yo. Ako ang magiging gabay mo at ikaw naman ang magiging pisikal na katawan at kasangga ko sa mundo nyo. Muling wika ni Rafael. Mabilis namang sumang-ayon si Mayumi sa kakambal. Samantalang nakaalalay naman sa gilid si Canestor at Maribel. Ito ang unang pagkakataon na masasaksihan ni Canestor ang kakayahan ng kambal. Isa rin ito sa mga napag-usapan nila ni Rafael na ang kakayahan ng kambal maaaring makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa pagitan ng mundo ng mga tao at mga elemento. Bilang si Rafael ang isa sa pinuno sa mundo nila, hangarin nito ang pagsugpo sa mga salbahe at nagre-rebelding elemento sa mundo ng mga tao. Mga hangal,
Hindi niyo ako mapapalis sa katawan ng batang ito. May kasunduan na kami. Nahahayaan niya akong angkinin ang pisikal na katawan niya kapalit ng pagpapagaling ko sa lola niya. Ang hindi niya alam, ako din ang nagbigay ng sakit sa matandang yon. Hangal na tunay, kayong mga tao ay likas na uto-uto. Wika ng nakasanib. Nagulat si Sally at Myrna. Gusto man itong yakapin ang anak ay hindi niya magagawa. Dahil ito ay nasa ilalim ng posisyon ng itim na engkanto. Hindi ako makakapayag na makuha mo ang katawan ng kaibigan ko. Sigaw ni Mayumi na siyang ikinagalit lalo ng itim na engkanto. Tumingin si Mayumi kay Rafael at saka tumango ito. Sabay na kumilos ang dalawa. Tila magkaisa ang mga katawan. Dumaloy ang enerhiya mula kay Rafael papunta kay Mayumi. Nakaramdam ng kakaibang lakas ang dalagita. Kaya namang kagad itong gumalaw at hinawakan ang ulo ni Peter. Saka umusal ng ilang salita na nagmula kay Rafael. Maya-maya pa, umaktong may hinihilang mabigat na bagay mula sa loob ng katawan ni Peter. Dahil maliit ang katawan ni Mayumi, hirap na hirap ang bata na hilahin ang itim na engkanto palabas ng katawan ng kaibigan. Mararamdaman ang malakas na ihip ng hangin na tumatagos sa mga pader ng barong-barong nila Sally. Nanlalaban ang itim na engkanto sa ginagawang pagbuwag sa espiritual na presensya nito sa katawan ng bata. Rafael, hindi ko na kaya. Wika ni Mayumi. Kaya mo yan, Mayumi. Konting tiis na lang. Bibitaw na rin yan. Tugon ni Rafael. Itinodo nito ang pagbigay ng kapangyarihan at lakas kay Mayumi. Tila boltahe ng kuryente ang naramdaman ng itim na engkanto sa loob ng katawan ni Peter, na nagpaalis ng tuluyan sa kanya sa loob nito. Kagad na naglaho na parang bula ang nilalang. Nawala ng malay si Peter na nagmamadaling daluhan ng inang si Sally. Diyos ko, ang anak ko. Maraming salamat sa tulong niyo, Mayumi. Nako, tunay nga ang chismis sa sitio. Anak ka ng engkanto. Wika ni Myrna. Madidinig ang bulungan ng mga tao sa paligid. Mainit na usapan ang ginawa ng kambal sa itim na engkanto. Marami ang hindi makapaniwala sa pinamalas na lakas ng kambal. Gayong nasa murang edad lamang ang mga ito. Hindi man nila nakikita si Rafael. Lubos ang paghanga nila dito. Sa kabilang banda naman, tuwang-tuwa si Canestor habang nagkakaroon naman ng pangamba si Maribel sa maaari pang mangyari sa kambal sa mga susunod na araw. Lalo na ngayon na tuluyan ng namulat ang natatagong kakayahan ng kambal. Hanggang sa lumipas ang mga buwan, tuluyang nahubog ang karunungan at lakas ni Mayumi at Rafael sa tulong ng amang si Rafael at ng lolong si Canestor. Hindi na din tumutol si Maribel sa kagustuhan ng kambal na tumulong sa mga nangangailangan na mamamayan sa sitio. Araw-araw ay nagsasanay si Mayumi sa pagkontrol sa kapangyarihang ibinigay ni Rafael bilang gabay niya. Ilang buwan pa ang lumipas.
Kapansin-pansin ang pagdami ng bilang ng mga elementong nanggugulo sa normal na mundo. At dahil ito sa kawalan ng balanse sa pagitan ng bawat mundo. Isa sa mga nakasagupa ng kambal, ang kapre sa puno ng balete. Nais nitong kunin ang babaeng si Laura na kanyang natipuhan. Ilang araw na itong nawawala at isang teorya ang nabuo sa isipan ng kambal. Ayon sa naging salaysay ng ina ng dalaga. Tuwing gabi sa panaginip ni Laura, dinadalaw ito ng isang malaking itim na anino at pilit siyang isinasama sa tahanan nito. Kaya naman isa lamang ang pinaghinalaan ni Rafael. Umalis na kayo. Hindi ko kayo tinatanggap sa tahanan ko. Wika ng kapre sa kambal na sumadya pa sa puno ng balete upang pakiusapan ito na ibalik na si Laura sa kanyang pamilya. Ayon sa gabay ni Mayumi na si Rafael, ang kapreng nakatira sa balete ang kumuha sa babae. Parte ito ng kapangyarihan ni Rafael bilang gabay. Nakikiusap kami sa iyo, Mamang Kapre. Maaari mo bang ibalik sa amin si Laura? Dahil hinahanap na siya ng pamilya niya. Pakiusap ni Mayumi. Wala rito ang babaeng hinahanap nyo. Tugon ng kapre. Hindi kami naniniwala sa iyo. Ibigay mo na sa amin si Laura. Kung ayaw mong daanin pa natin ito sa dahas. Wika ni Rafael. Naghintay ng sagot ang kambal mula sa kapre. Ngunit hindi na muli itong umimik. Sa kabilang banda naman, isang mahinang pagikbi ang narinig ni Rafael sa isipan niya. Malakas ang kutob nitong si Laura ang umiiyak. Mayumi, sigurado kong nariyan sa balete si Laura. Naririnig ko ang pag-iyak niya. Wika ni Rafael, sabay hawak sa kamay ni Mayumi. Naglabas ito ng kapangyarihang dumaloy naman sa katawan ng dalaga. Kung hindi mo ibibigay sa amin si Laura, pasensyahan na lang po, Mamang Kapre. Wika ni Mayumi. Maliksing kumilos ang dalaga palapit sa puno ng balete. Sa tulong ni Rafael, nagbukas ang isang nagliliwanag na portal papunta sa loob ng balete. Kagad na pumasok ang kambal at bumungad sa kanila ang kagimbal-gimbal na senaryo kung saan pinagtatangkaan na ng kapre si Laura. Itigil mo yan. Sabay na sigaw ng kambal, saka sumugod palapit sa kapre. Inatake nila ang kapre gamit ang espesyal na baston na ginawa mismo ni Canestor para kay Mayumi. Binalot ng kapangyarihan ni Rafael ang baston na hawak nito. Malaki ang kapre kaya mabagal ang nagiging pagkilos. Maging pag-atake nito sa kambal. Mabilis na nakakaiwas si Mayumi habang tila aninong nakasunod si Rafael sa lahat ng galaw ng kakambal. Itinaas ng kapre ang kamay para hampasin si Mayumi ngunit mabilis itong nakatalon sa ere. Gamit ang hangin na nilabas ni Rafael mula sa palad. Ibinasiwas ni Mayumi sa ere ang baston, saka ito itinarak sa likod ng kapre. Isang sigaw mula sa elemento ang namutawi sa lugar. Napatakip pa ng tenga sina Mayumi at Laura sa naging pag-atungal nito. Hindi naman naapektuhan si Rafael, kaya naman nakahanap ito ng tamang tiyempo para tuluyang pabagsakin ang kapre sa lupa.
Mabilis nilang nailabas sa balete si Laura. Nang mga oras na yon, sa labas ay nakabantay sina Nestor at Rafael sa kanila. Nang masiguro na nasa maayos na kalagayan na si Laura, saka pumasok sa loob ng balete si Rafael upang ayusin ang gusot na ginawa ng kapre sa mundo ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy ang magandang hangarin ng kambal. Sumapit ang ika-18 taong kaarawan ng kambal. Dito na din nasubok ng sukdulan ang kakayahan ni Mayumi at Rafael. Isang suliranin ang kinaharap ni Rafael sa mundo ng mga elemento. Ang mga nilalang doon, nagkaroon ng malaking pag-aaklas laban sa pamumuno ng grupo ni Rafael sa kaharian nila. Isang makapangyarihang itim na engkanto ang nagsimula ng kaguluhan at naglason sa isip ng kapwa elemento. Sinabi nitong wala silang kalayaan sa pamumuno ng grupo ni Rafael, na dapat ay malaya silang makakapunta sa mundo ng mga tao. Ngunit gaano mang kalakas ang pinagsama-samang kapangyarihan ni Rafael, wala silang laban sa puwersa na meron ang mga itim na engkanto. Kahit na ganun ang naging sitwasyon, lumaban pa rin si Rafael. Kasama nito ang isa sa kambal na si Rafael. Dahil sa mundo ng mga elemento rin ito naninirahan. Ama, nangihina ka na. Hindi mo nakakayaning labanan niyang batalyon ng mga itim na engkanto. Wika ni Rafael. Habang sinasalag gamit ng kapangyarihan niya ang tatlong nilalang, napilit na pinagtutulungan ang ama. May tama sa tagiliran at balikat si Rafael. Anumang oras ay maaari nang bumigay ang katawan dulot ng itim na mahika na tumama sa kanya. Anak, tumakas ka na. Puntahan mo ang kakambal mo at protektahan niyo ang mga tao sa kabilang mundo. Wika ni Rafael. Nakaluhod na ang isang tuhod nito sa lupa, habang ang mga kamay ay pawang nakataas upang suportahan ang anak. Hindi, Ama. Hindi kita iiwan dito. Hindi ako aalis nang hindi ka kasama. Wika ni Rafael. Huwag kang suwail, Rafael. Narito pa naman ang grupo. Kami na ang bahala dito. Umalis ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Tugon ni Rafael. Matapos itong sabihin ng ama, buong lakas itong tumayo at tinulak si Rafael palayo. Isang portal papunta sa mundo ng mga tao ang bumukas. Kagad nitong nilamon si Rafael. Mapait nang ngumiti si Rafael sa anak bago tuluyang magsara ang portal. Samantalang sa mundo ng mga tao, makikita ang pagkabalisa ni Mayumi. May kakaiba itong nararamdaman at batid niyang may hindi magandang nangyari sa kakambal. Maya-maya pa, bumukas sa harapan ng isang portal. Iniluwa nito ang kakambal niyang si Rafael. Rafael, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung itsura mo? Tanong ni Mayumi. Hindi kagad nakasagot si Rafael. Bagkus isang pag-atungal na puno ng lungkot at sakit ang itinugon. Ang abiyan o engkanto na katulad ni Rafael, hindi lumuluha. Sa halip ay gumagawa sila ng ingay o atungal upang ipahayag ang sakit na nararamdaman niya. Sa puntong yon, kumabog ang dibdib ni Mayumi
Gayon din si Maribel at Canisto na nakatayo lamang sa gilid. Mayumi, si Ama. Kailangan nating tulungan si Ama. Nagkakagulo na sa mundo namin. Kailangan natin siyang balikan doon. Wika ni Rafael. Ipinaliwanag ng binata ang lahat kay Mayumi. Matapang itong nagpasya na pumunta sa kabilang mundo kasama si Rafael. Tutol man sina Maribel at Canistor, wala na silang nagawa pa. Nagbukas ng portal si Rafael. Kagad silang pumasok sa loob. Ito ang unang beses na magpunta si Mayumi sa lugar at bumungad sa kanya ang nagkakagulong mga nilalang. Sinalubong sila ng isang atake mula sa itim na engkanto. Mabilis namang nakaiwas ang kambal. Gamit ang nagliliyab na bastong na babalot ng lakas ni Rafael, buong puwersang ibinato ni Mayumi ang baston sa ere. Tumilapon palayo ang mga aatake sanang nilalang sa kanila. Ang bawat kilos ni Mayumi ay siya ring kilos ni Rafael. Tila sumasayaw sila sa gitna ng kaguluhan. Hindi kagaya ng dati sa mundo ng mga tao na tanging gabay lamang ni Mayumi ang kakambal. May pisikal na katawan si Rafael sa mundo ng mga elemento. Nahagip na mga mata ni Mayumi ang isang figura. Ang kanilang amang si Rafael. Kaharap ang sinasabing itim na engkanto na pasimuno ng pag-aaklas. Nagmamadaling pumunta ang kambal para tulungan ang ama. Rafael, ang baston! Sigaw ni Mayumi. Sabay hagis ng baston kay Rafael. Dahil mas mabilis itong nakalapit sa itim na engkanto. Hindi na ito nag-atubili pa at walang ano-ano. Itinarak niya sa dibdib ng nilalang ang baston. Sa isang iglap, naging abo ang itim na engkanto. Nakita ni Rafael na umatras ang ibang nilalang. Nang makitang patay na ang pinuno, nakita niya si Rafael hawak ang baston. Samantalang nakatayo sa hindi kalayuan si Mayumi. Ang mga anak ko. Mahinang wika ni Rafael. Mga hakbang na sana ang abiyan para lapitan ang kambal. Nang isang nilalang ang lumitaw sa likod ni Mayumi. Huli na ang lahat. Dahil malinaw nilang nakita ang pagtagos ng kamay ng nilalang mula sa likod ni Mayumi hanggang sa dibdib nito. Napasigaw na lamang si Rafael. Sabay saksak sa nilalang na umatake sa kambal niya. Mabilis na nakalapit ang mag-ama kay Mayumi na ngayoy naghihingalo na. Purong dugo na rin ang lumalabas sa bibig. Walang paglagyan ang puot na nararamdaman ni Rafael habang tangan sa mga bisig ang wala ng buhay na anak. Ama, si Mayumi. Kailangang mabuhay ni Mayumi, Ama. Hindi siya pwedeng mamatay. Gagamutin ko ang sugat niya. Wika ni Rafael. Hindi maaari. Rafael, wala ka ng sapat na kapangyarihan para gamutin pa si Mayumi. Ikakamatay mo kung ipipilit mong gamitin ang sukdulan ng kapangyarihan mo. Kasalanan ko ito. Kung maaga pa lamang ay nalupig ko na ang mga rebeldeng yon, buhay pa sana si Mayumi ngayon. Tugon ni Rafael. Isang malungkot na ngiti ang rumihistro sa mukha ni Rafael. Isang pasya ang nais niyang gawin. Ama,
Patawad kung susuwayin ko kayo sa pagkakataong ito. Palagi niyong tatandaan na mahal ko kayo ni nanay, pati na rin ni lolo. Wika ni Rafael. Teka, ano bang sinasabi mo, Rafael? Tanong ni Rafael. Pakisabi na lang po kay Mayumi na masaya akong siya ang naging kakambal ko. Hindi. Hindi, Rafael. Huwag mong gagawin ang binabalak mo. Wika ni Rafael. Pilit nitong inilalayo ang katawan ni Mayumi kay Rafael. Ngunit mahina na ang katawan niya at wala ng sapat na lakas. Nagawang makuha ni Rafael ang katawan ng kakambal. Binalot ni Rafael ng isang harang ang espasyo kung saan sila naroroon upang hindi na makalapit pa ang ama. Itinapat ni Rafael ang dalawang kamay sa sugat ng kakambal. Inipon niya ang natitirang enerhiya sa kaunti-unting pinadaloy sa katawan ni Mayumi. Katulad ng palagi niyang ginagawa bilang gabay nito. Mula sa labas ng harang, kitang-kita ni Rafael kung paano nagpupumilit ang ama na sirain ang harang. Ngunit buo na ang pasya niya. Ibigay ang natitirang kapangyarihan sa kakambal upang muli itong mabuhay at makabalik sa kanilang inang si Maribel. Kinakapos na ng hininga si Rafael. May lumalabas na rin na kakaibang kulay ng likido sa tenga at ilong. Mas itinodo pa nito ang pagbibigay enerhiya hanggang sa umabot na sa sukdulan ng hangganan ng kapangyarihan niya. Kasabay ng pagmulat ng mata ni Mayumi, ay siya ring unti-unting paglalaho ni Rafael na parang abo. Nawala na din ang harang kaya naman nakalapit kagad si Rafael. Niyakap nito ang anak at ang basto na ginamit ni Rafael. Muling nabuhay si Mayumi. Ngunit kapalit nito ang buhay ng kakambal niyang si Rafael. Hindi matanggap ni Mayumi na si Rafael ang nawala sa halip na siya. Araw-araw, sinisisi nito ang sarili sa nangyari sa kakambal. Gayon din sina Maribel at Canistor. Halos araw-araw nanlulumo sila sa tuwing maaalala si Rafael. Samantala, nagpatuloy naman si Rafael sa pagsasaayos ng kaharian. Hindi nito maiwasang maalala si Rafael sa tuwing makikita ang basto nito. Palagi niya itong dala kahit na saan man magpunta. Dahil wala na si Rafael, wala na ding gabay si Mayumi sa panggagamot. Tila nawalan ito ng kakayahan at parte ng katawan nang mawala si Rafael. Mahirap man, ngunit pinilit na umusad ng buong pamilya sa nangyari sa kakambal na gabay ni Mayumi. Mabilis na lumipas ang araw, buwan na taon. Madami man ang nangyari matapos mamatay ni Rafael. Ngunit sariwa pa din sa alaala ang mga naganap. Ngayong matanda na si Mayumi, nawala man si Rafael malapit sa kanya. Umaasa ito na sa dapit hapon ng buhay niya, sa oras ng paglisan niya sa mundong ibabaw at pagpunta sa kabilang buhay, muli niyang makasama ang gabay na kambal na engkanto. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Julius. Mula sa karanasan niya noong kabataan, taong 1989. Probinsya
ng Leyte. Sa bayan ng Bagong Buhay naninirahan sila Julius, kasama ang ina at ama nito. Simple ngunit masaya naman ang kanilang pamumuhay. Nakakakain sila 3 beses sa isang araw. At masasabi ng binata na naging mabuti ang ama at ina. Nagbago ang lahat nang ipakilala ng ina ang matalik nitong kaibigang si Risa. Nakiusap ito na kung maaari, manirahan muna siya ng saglit sa kanilang tahanan dahil ito ay pinalayas sa kanila. Hindi na alam ni Julius kung ano ang dahilan ng pagpapalayas, ngunit iba kagad ang naramdaman nito pagdating ng babaeng yun sa kanilang buhay. Noong una pa lamang, nakakaramdam na kagad ang binata na tila may mali sa pakikitungo ng ama sa kaibigan ng ina. Kalaunan, nagkatotoo nga ang kutob nila. Isang araw ay hindi na umuwi ang ama pati ang kaibigan ng ina. Napag-alaman nila, nagtana na ang dalawa. At hindi na matuntun pa ang kinaroroonan nito dahil hindi pa nauuso ang teknolohiya. Masama ang loob ng ina, lalo na si Julius, dahil bukod sa sinira nila ang kanilang pamilya, talagang ang piniling panahon pa ng ama ay kung kailan malapit ng manganak ang ina. Isang araw, habang namamalengke si Julius, nadaanan niya ang ilang tinderang nagkwekwentuhan. Bali-balita sa kanila ang pagkakunan ng isang kapitbahay. Merong nang-aaswang sa bayang ito. Ang masakla pa, iniwan ito ng asawa ilang araw bago manganak, kaya nanlumo ang babae. Halos mabaliw ito dahil iniwan nga siya ng asawa at nawalan pa ito ng anak. Bagamat naaawa si Julius sa kwento, hindi niya napigilang mainis dahil naalala na naman niya ang amang sumama sa ibang babae. Nako, sinabi mo pa. Hindi lang pala aswang ang nakapasok sa bayan natin. Kung hindi na rin yung mga nang-aaswang ng asawa. Wika ng isang tindera. Kaya nga dapat, mas bantayan natin yung mga asawa natin, pati na rin yung mga anak. Tugon ng isa pa. Umalis na si Julius at dali-daling umuwi ng tahanan. Nangako ang binata sa sarili. Gagawin niya ang makakaya upang alagaan ang ina. Bagamat 14 anyos pa lamang na mga panahong yun, namulat ang binata sa katotohanan at responsibilidad bilang nag-iisang lalaki sa tahanan. Isang linggo bago manganak ang ina, dito na nagsimula ang mga katakot-takot na pangyayari sa tahanan. Tuwing gabi, nagigising na lamang ang mag-ina dahil walang humpay ang pagkatok at pagkalampag ng mga dingding, maging ng mga pintuan. Bagamat nakasara naman ang mga bintana, nakikita pa din nila Julius ang anino ng nilalang. Napansin niya na meron itong pakpak at naririndi sila sa ingay ng pagkaskas na matatalas na kuko sa bintana. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi yan makakapasok sa bahay natin. Wika ng ina. Nakita niyang nanginginig ang anak na mga panahong yun. Bagamat sinisigurado naman ng ina na ligtas sila, alam ni Julius at nararamdaman din, natatakot ito. Kumuha ang ina ng mga bawang at binalot ang sarili
Kasama na rin si Julius. Ilang minuto pa ang lumipas sa panggugulo ng aswang. Wala itong mapasukan sa kisame kaya naman sinubukan itong pasukin ang bintana o pintuan. Ngunit matalino ang ina. Kaya sinigurado niyang budburan ng asin ang bawat sulok ng tahanan. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan ng tumigil ang aswang. Hindi na namalaya ng binatang nakatulog na pala siya. Nagising na lamang ito kinabukasan. Kagad hinanap ang ina. Nakita niya itong nakadungaw sa bintana na tila malalim ang iniisip. Napakalalim. Nangingitim na ang mga mata ng ina. Na tila hindi ito natulog kakabantay. O Nay, hindi po maganda sa kalusugan niyo yan ha? Lalo na't malapit na po kayo mga anak. Wika ni Julius. Ayos lang ako anak. Ang mahalaga ligtas tayo. O siya, maghahanda na ako ng pang-umagahan ha. Tugo ng ina. Ako na po Nay. Maigi pang matulog na po kayo dyan. Ako nang bahala ngayon. Magpahinga ka na po. Muling wika ng binata. Pinapatulog na niya ang ina. Habang nasa labas si Julius, naghahanap ito ng mapagkakakitaan o kahit anong trabaho na pwede siyang bigyan ng pangkain nila ng ina. Mabuti na lang. Meron silang mga kapitbahay na mabuti ang kalooban. Katulad ni Aling Belen na matandang namumuhay ng mag-isa. Hanggang ngayon ay hindi malilimutan ni Julius ang kabaitang pinakita ng matanda. Halos araw-araw, doon tumutulong ang binata kapalit ng makakain nila maghapon. Madalas, sobra-sobra pa itong magbigay kaya naman laking pasasalamat at labis na kalungkutan ang naramdaman niya nang mabalitang wala na ito. Nang gabing yun, muli na namang naulit ang panggagambala ng aswang. Kinakalabog nito ang mga dingding at kisame. Malahayop din ang ingay na nililika nito. Bagay na magpasa hanggang ngayon sa tuwing maaalala ni Julius. Nagdudulot ito na matinding pagkabalisa sa kanya. Hindi natigil ang nilalang. Tila mas naging agresibo pa ito. Kagad na kinuha ng ina ang bawang at asin. Ibinalot ito sa kanila ngunit nang biglang mabasag ang bintana, kagad nitong kinuha ang itak. Kahit nabuntis ang ina, hinabili nitong wag na wag lalabas si Julius. Kahit na gusto niyang tulungan ang ina, napangunahan ng takot ang binata at wala itong nagawa kung hindi hayaan ang ina. Galit na galit sa sarili si Julius dahil pakiramdam niya, nabigo niya ang pangako sa sarili na aalagaan ang nanay. Habang umiiyak sa loob ng tahanan, naririnig niya ang ingay ng ina sa labas. Halika, makikita mo kung sino ang dapat matakot sa atin. Sigaw ng ina. Hindi na nagawa pang tignan ni Julius ang mga pangyayari. Narinig na lamang nito ang komosyon sa labas. At ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig siya ng boses ng mga kapitbahay. Nakapasok muli ng tahanan ang ina. Gulong-gulo ang mga buhok nito at nagtamo rin ng ilang galos. Matapos nitong makahabol ng hininga, kumatok ang mga kapitbahay.
Kinumusta nila ang kalagayan ng ina. At nang mapag-alamang maayos ang kalagayan nito, aalis na sana sila. Ngunit ilang sandali lang, biglang napasigaw sa sakit ang ina. Dali-daling dinala ng mga kapitbahay ang ina sa klinika at doon ito nanganak. Hinimatay sa sobrang pagod ang ina. Sa kabutihang palad, matagumpay nitong naipanganak ang kanyang kapatid at sa tulong ng mga kapitbahay, nakauwi sila ng ligtas. Walang humpay ang pagpapasalamat ng mag-ina sa mga kapitbahay na tumulong sa kanila. Hindi na nagpahinga pa ang ina at kagad itong naghanap ng trabaho upang matustusan ang mga pangangailangan nila. Naaalala pa din ni Julius ang mga sinabi ng ina ng araw na yun. Kaya niyang tiisin ang kung anumang ibigay sa kanya ng buhay. Ngunit bilang ina, hinding-hindi niya hahayaang mapahamak o mawalay ang anak. Bagamat halos lahat ng tao ay naghahangad ng buong pamilya, kung si Julius ang tatanungin, mas gusto pa niyang wala ang ama sa kanilang buhay. Aanhin naman niya ang ama na nang abandona sa kanya kung meron naman itong ina na sobra-sobra kong magmahal at promotekta. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.